Matid ng pamahalaan ang panganib na hinaharap ng ating mga kababayan. Kaya't simula pa lang ng gyera, agad na iniutos ng Pangulo ang agarang paglikas sa mga kababayan natin na naiipit sa digmaan. March 2 pa lang ay nagland na yung rapid response team ng OWA. Meron siyempre tayong mga kababayan from Israel na tinatravel through land. Ang mga kababayan natin from Kuwait, ganun din ang ginagawa natin. Mga kababayan natin from Bahrain, ganun din ginagawa natin. Kung merong available ticket, kukunin ng OWA, ng pamahalaan. Kung hindi naman, again, itatravel sa pinakamalapit na bansa. Nagbibigay kami ng financial assistance, reintegration assistance o tulong sa mga kababayan natin na nais na magkaroon ng kabuhayan, whether livelihood siya or employment dito through our regional offices. Ang importante at tagubilin ng ating mahal na Pangulo, safety po ng ating mga kababayan. Hindi po natin pwedeng isugal dahil buhay po ito ng mga Pilipino. Sa kasalukuyan, mayroong higit 2 milyong Pilipino sa rehiyon ang nagtatrabaho bilang overseas Filipino workers na nagpapadala ng milyong-milyong dolyar bilang remittances sa Pilipinas. Naghanap ng land crossing, border crossing, tunawid sila sa isang bansa kung saan makakalipad sila. And now they're here. 23 OFWs, 8 children, and 1 adult dependent. Something special yung may 8 bata. Talagang that means we've taken children out of harm's way as well. And tonight, with the accumulation of the 3 flights, aakyat na ng 100 total yung na-sponsor natin so far. Gusto pa rin namin sila tulungan kahit binayaran na lang yung ticket nila. So pre-repatriation, binigyan ng financial assistance yung iba. But many of them nakauwi, binigyan ng post-repatriation assistance. Financial assistance, katulad ng ngayon. Mga 444 yung binigyan natin ng ganun. What matters is yung Pilipinong nakauwi is a Filipino, an OFW that still needs to be served and must feel that we celebrate his or her return in light, especially in the context of what's going on. And most of all, bigyan ng tulong. Nakatira ako malapit sa US base. Yun kasi yung target ng missile attack. Wala kasi akong other way. Through the government lang. Kasi lahat ng flights talaga canceled. Medyo malapit kami sa nuclear, saka sa kampo. May kampo ron eh. Yung putukan nung first day, every 30 minutes yun. Tapos naging 15 minutes, naging 5 minutes. Actually may bumagsak na shrapnel doon sa housing namin. Isa ako sa mga nandun doon sa Palm Jumeirah mismo na nahulog yung debris ng missile. Initially sa mind ko, ano lang talaga, makalipad lang. Tapos binigay nila sobra-sobra pa. Tapos yun, ito, yung welcome ng mga Pilipino sa'yo, parang talaga, mafe-feel mo na nasa Pilipinas ka. 1 up to 10. Talagang, maramdaman mo yung serbisyo ng gobyerno. Sa gitna ng digmaan, sakuna at anumang peligrong kinakaharap, nananatiling nakaagapay ang pamahalaan para masiguro ang kaligtasan ng ating mamamayan saan mang parte ng mundo sila naroroon. Marami na tayong napagdaanan na pagsubok at sa bawat pagkakataon dahil sa ating pagkakaisa, pananampalataya sa Diyos at malasakit sa isa't isa, nalampasan naman natin ang mga ito. Naniniwala ako na malalampasan din natin ang pagsubok na ito.